We have together with us Secretary Rex Gatchalian of the DSWD for a filing of a case that will be explained by the Secretary. These are cases in relation to certain AICs assistance to supposedly individuals in crisis situations that have been misused, that have been pocketed by certain individuals. But to explain further, we have Secretary Rex Gatchalian. Thank you, Eo. Magandang umaga sa inyong lahat. Madalas ako natatanong kung, kasi may mga reports lagi sa media na kung may kaltasan daw na nangyayari sa aming AICS program o in Assistance to Individuals in Crisis Situation program natin. Kung matatandaan nyo, ito yung programa na ayuda pag nangangailangan ng tulong medikal, burial, transpo, cash assistance. Ito, may guarantee letter pero kadalasan cash assistance. Ngayon, unlike sinasabi, sana may mag-report kasi all we get are anecdotes. But itong araw na to, nakakaiba kasi talaga may mga nag-report at ito ay naganap sa Iloilo City. The payout period that we were talking about are starting November 7, 11, and 12. Very specific. And may mga 16 na barangays na sa Iloilo City and 14 na barangay officials ang kakasuhan namin, magsasampahan namin ng complaint ngayong araw na to dahil sila yung supposedly pagkatapos ng payout, pag uwi ng mga benepisyaryo, kinuwers nila yung mga benepisyaryo na kunin yung porsyento nung payout. Ngayon, may 14 tayong complainant rin and pare-parehas yung kwento nila. Sa 10,000 na ibinigay sa kanilang tulong pinansyal, pilit kunin yung 8,000 hanggang 9,000 pesos. Very consistent yung stories at yung mga individual, hindi sila magkakakilala dahil galing sila sa 16 na barangay at yung kwento nila pare-parehas. Yung mga perpetrators, supposed perpetrators are barangay captains, barangay kagawads, barangay treasurer, barangay appointed officials. 14 yan. Sa kwento rin nila, matagal na nangyayari. Sabi nga nila sa kanila raw nung COVID time pa. Pero ngayon, nagkaroon ng massive na complaint kasi dati, ang kinakaltas sa kanila, maliit lang na porsyento. Kung 10,000, mayorya no, naiiwan sa kanila. Pero ngayon, binaliktad. Medyo pinilit silang kunin yung mas malaking porsyento. Kunin sa kanila, that's around 8. Ang natitira na lang sa kanila, halos 2,000 or 1,000. Nakakalungkot isipin kasi sabi nga ng ating Pangulo na ang tulong ng DSWD dapat diretso sa bulsa ng mga nangangailangan. Wala dapat nakikialam dyan. Pero na-revictimize yung mga victim kasi pag lumapit ka sa DSWD may krisis ka ng pinagdaraanan, biktima ka na ng circumstances. Pero dito, yung mga people of authority pa ang nag-revictimize sa kanila. Paninindigan to ng DSWD kaya nandito kami ngayong umaga para mag-file ng complaint at hinihiling namin sa Ombudsman na investigahan at kung kakailanganin mag-preventive suspension at yung karagdagang pang mga parusa. Simultaneous to this, we are also building up the case already for criminal cases to be filed kasi ngayon administrative muna. Kaya namin ginawa kaagad to dahil nga una, may mga magaganap pang mga payout. Hindi naman pwede tumigil. Ngayon, nakasuspend tayo sa Iloilo City. Pero ngayon na isasampa namin yung administrative complaints na to, magre-resume sana kami ng mga payouts ng January kasi ayaw naman namin na yung mga nangangailangan lalo pang walang mapuntahan. Kaya nga we took this step kagad para kung may it warrants na preventive suspension, if it warrants, and we leave it to the Ombudsman to determine, hindi na nila magawa ulit yung ginawa nila. And second, dahil mga incumbent barangay officials to, nag-worry kami na baka matakot yung mga biktima natin in the process kasi nandun rin sila nakatira sa lugar na yon. So ang highlight nito siguro is matagal nyo na kami tinatanong sa DSWD about yung mga nababalitaan yung kaltasan sa mga ayuda namin. But this is, I think, the first type of case na marami. Normally, we would file one against one individual. I think that was in Davao region and another one in Cagayan de Oro. But ito yung 14 and mukhang systemic yung proseso nila na inaabangan nila yung mga benepisyaryo kalat-kalat sa iba't barangay pero isang klaseng taripa yung ini-impose nila. Kaya nga medyo na-booking sila this time. Also, if you can recall, in the Senate budget hearing, this came about dahil nga humihingi kami ng
karagdagan noong time na yon sa assistance to individuals in crisis situation namin na budget. At isa sa commitment namin sa Senate is to look into this particular case. Nakaabot na to sa aming budget sponsor, natanong to during the budget deliberation, and this is in compliance also to that directive na maaari, kung hindi ako nagkakamali, nasabi ng aming budget sponsor na kung nakita nilang may konkreto kaming ginagawa, then they will not hesitate augmenting our AX budget. So the program's integrity is in the line. That's why we're here this morning. Kung tatanungin niyo ako kung magkano yung total na nakuha, hindi namin masuma total dahil hindi lahat ng witnesses gustong magkwento. Maraming takot. May 14 kaming nakuha lang. Now, moving forward, gusto ko lang linawin, marami kasing may akala na yung kaltasan nangyayari during the payout. Hindi ho mga social workers namin ang gumagawa ng kaltasan. Nangyayari kadalasan yung kaltasan o yung harassment na kaltasan ka pag nakauwi ka na sa iyong mga tahanan, pag nakalabas ka na sa secured payouts sites ng DSWD. Kasi remember, itong mga payout sites namin, nakabantay yung mga social worker namin at yung mga development workers namin, hindi doon nangyayari. So always a misnomer na empleyado namin yung kumakaltas. Hindi po. Ang kumakaltas sa reports normally are people in their communities already, people of authority na kinakatakutan nila. Natatakot sila kasi minsan may misrepresentation na kapag hindi ka nagbigay ngayon, hindi ka na namin lalagay sa listahan. Pero ang sagot namin, hindi naman sila ang gumagawa ng listahan, kami naman. Pag ni-refer sa amin, hindi naman porket binigay sa amin yung listahan, susunod na kami, susuriin rin namin yun. So again, just to end this, today we file 14 sets of complaints ranging from grave misconduct, anti-graft and corrupt practices, ethical standards for public officials and employees, and abuse of authority. Kasi may mga ibang case talaga, kino-worse, literally hinaras yung mga beneficiaryo natin. So hopefully this sends a strong signal. Tulad ng lagi namin sinasabi sa DSWD, ang ayuda o ang tulong pinansyal ay para sa mga beneficiaryo. Hindi pwedeng may kumakaltas, hindi pwedeng may nakikialam dyan, kahit sino pa, kahit na elected official ka pa. Ang pera na yan ay para sa mga biktima natin or sa mga kliyente natin. And hopefully this sends a strong signal na kung nasaan man kayo, kasi these are thousands of payouts, wag nyo nang tangkain kasi we take these things seriously. And ngayon na-empower yung mga beneficiaries na mag-complain. Kaya nga meron kaming tinitindigan ngayon na set of complaints. Maraming salamat. Okay, itong tinignan namin na window kasi ito yung may mga lumutang na mga complainants. Our payout periods of tatlong payout lang to November 7, 11, and 12. Ang total na lumabas na cash sa DSWD was 21.6 million. Pero hindi yun ang kinuha nila. Hindi yun ang kinuha nila kasi nga wala kaming way ma-determine kasi may ibang ayaw. Marami nagsasalita pero pag kinakausap na namin, ayaw to put it in writing, ayaw mag-issue ng affidavit. Only 14 brave souls out of the so many na nag-complain ang nagsabi na talagang paninindigan nila. So ang total payout is 21.6 million. Pero hindi yun ibig sabihin lahat kinuha. Again, I don't have the figure kung ilan yung nakaltas. But hindi ko rin alam kung ilan yung nabiktima sa 20, kasi 2,161 beneficiaries. So I don't know gaano karami sila na actually nabiktima. But again, it seems wide scale kasi we can give you the list of barangays. Kalat-kalat yung barangay, 16. Hindi siya nangyari sa isang lugar lang. So obviously merong parang concerted modus operandi. Pati yung halaga na hinihingi kasi may pattern, 8 to 9,000. Kaya sila nagalit nga kasi noon daw, tinatanggap na lang nila, mali rin yun. Tinatanggap nila na 1,000, 2,000 yung kukunin sa 10,000. Pero ngayon nabaliktad, 2,000 at 1,000 lang iniiwan sa kanila. Paano nangyayari yung harassment? Ano yung ginagawa sa kanila? Tapos sasaktan pa? Actually, more of yung... Kasi there's this general notion na ang mga barangay officials ang gumagawa ng listahan ng payouts. Hindi po. What happens, sir, normally,
the localities social welfare offices will give us a list saying na ito yung mga dapat nyong tulungan kasi hindi namin matulungan sa lokal na pamahalaan. But that list, hindi porket nasa listahan ka, mabibigyan ka ng tulong pinansyal kasi may alituntunin at guidelines ang DSWD kung sino magka-qualify at magkano. Kaya nakikita nyo yung process is painstaking na isa-isa kinakausap ng social worker. The social worker makes the intake. Pero generally sa labas, parang akala pa rin nila makapangyarihan ng mga barangay officials at kaya nila maglagay ng pangalan doon. So, ang gagawin nila, sasabihin nila, o sige, pag hindi ka nagbigay, wala ka na matatanggap. Wala ka na matatanggap pang habang buhay. So there's that general misrepresentation that they speak for the department. Kaya yung tao natatakot na, sige, makikisama na lang ako. Bibigyan kita ng porsyento. Sir, kasi pag sinabing nangyayari sa isa, nangyayari sa marami, ito nangyayari sa 16, maaaring nangyayari sa mas marami pang mga lugar. How are we going to address that? Meron po ba tayong ilalagay na additional measures para hindi na po mangyari? So Lima, again, the measures inside the payout is quite secured. May mga tarps kami na nakalagay, warning people na walang magta-transact kahit kanino, yung pera ay para sa'yo. Pangalawa, paulit-ulit yan sa entablado sinasabi na magkano yung matatanggap mo para alam nila, ulit-ulit yan. Those secured areas, hindi rin pwede, kami halos personnel lang namin yung nagpapatakbo noon and local government personnel to secure the area. Pero ang nangyayari kasi paglabas, we have no control over them. Remember 2,161 to, hindi namin kaya buntutan lahat yan isa-isa sa kanilang mga bahay. But what safeguard did we put is a very robust grievance mechanism in DSWD. Lagi namin sinasabi, magsumbong kayo sa Facebook account namin. And then we have a team that monitors and talagang pinupuntahan namin sa bahay. Like an example, 2 years ago, yung nag-viral rin siya, yung buntis naman na kinaltasan sa Davao, Davao Occidental. Ang nangyari doon, buntis siya, tapos pinuntahan siya sa bahay nila ng barangay official, sabi na akin na yung hahatiin natin sa 3 yung natanggap mo para 3 pamilya yung makakatanggap, supposedly. So yung modus operandi is happening in the grassroots in the community. So ang aming mga defense mechanism is 1, telling people magsumbong kayo sa amin, we'll take it seriously. 2, talagang nakikipag-ugnayan pa rin kami sa local law enforcement officials doon na pag may nasasagap sila na balita about these things, dapat balikan nila kaagad kami. Yung mga police doon, yung mga local officials doon, kasi sila yung may sila may control sa area. Ibig sabihin, alam nila yung nangyayari sa lugar nila. They have ears on the ground. Oh yeah, we do have an active working relationship with DILG and local government officials kasi syempre the reputation of the LGU is on the line. In this case nga, si Mayor Treñas ang went publicly to ask DSWD to look into the matter. And si Mayor Treñas rin yung nagsabi na isuspend muna yung payouts pending investigation. So that came from the ranks of the LGU. And Mayor Treñas also said nga that she will not tolerate. So I'm assuming based on these complaints also, somebody will take up the cuddles kasi diba ang mga barangay officials, administrative rin nila yung sanggunian nila sa local governments nila. Ako, basically what's happening today hopefully sends a very strong message na kahit nasaan kayo, wala namang sikreto na hindi mabubunyag. Meron, in fact, ASEC Paul Ledesma is looking into it. Kasi parang nung kumalat to sa region, suddenly may mga nagsulputan ulit na mga complainants. Ang problema kasi, na pagka kinakausap na namin sila, natatakot sila to put it on record or to officially be the complainant. Meron kami talagang nakakausap na mga kinaltasan. Isolated as they may be, meron at meron. But when you ask them to put it in writing, doon kami na mamblema. Biglang nag-aatrasan. Dito lang talaga kaya tumindig to. Marami kaming nakausap, pero marami ring umatras, pero marami pa rin yung natira because it was so widespread, wide scale, may natira na mga complainants. Actually, 14, pero meron pa kaming mga inaayos ngayon to further strengthen. That's why nga, administrative muna yung sinampa namin ngayon. The reason na inuna namin to kasi nga we want to resume the payouts.
Kasi nagrereklamo na yung mga beneficiaryo sa Iloilo na nahirapan din sila. Pero until we hopefully find some type of administrative remedy para hindi sila na nandun lang yung mga perpetrators, we'll do the administrative first. But the criminal cases are coming shortly. The criminal complaints are coming shortly. Mas marami yon, maraming witnesses yon, maraming complainants yon. Ito 14, pauna lamang to. Mga barangay appointed officials, yes. Walang sabi nga nung mga nakausap namin, it's been ongoing in that area since the COVID time. Tinatanggap lang nila kasi nga mas maliit yung porsyento na nawawala, okay na rin daw sa kanila. Pero nung nabaliktad yung ratio na mas malaki nawawala, dun sila nag-start ma-agitate. So ang theory namin, and I can tell you, maraming lumulutang ngayon kasi may complaint na eh. Medyo lumakas na yung loob nila. Ang worry kasi ata nila noon is hindi namin siniseryoso or hindi namin siseryosohin. Now that we're here, and that's why I'm thanking the Ombudsman, A.O. Clavano, for doing this press con for us kasi it's more of the message we're sending across. Nasaan ka man sa Pilipinas na nagpe-pay out, hindi nyo pwede kaltasan yan kasi ganito yung mangyayari sa inyo. Anong paliwanag Sec doon sa 14 officials na naging 6 na barangays? Kasi iniisip namin, hindi naman may direktang pakialam bawat barangay chairman. Wag na, hindi ko gusto, I don't want to do sweeping statements. You have to remember, nanggaling rin ako sa local government and I know can be very dangerous to the reputation of our local government officials pag sweeping na sabihin ko yung mga barangay captain involved. Wala ho akong sinasabing ganon. Ang akin, later on when we have the Ombudsman officially receive this, we can show you the copy naman of the complaint para makita nyo yung mga posisyon at yung mga pangalan. Pero hindi ko nila lahat. Alam ko marami tayong local officials, marami tayong barangay officials na honest and masisipag. They're partners of ours. Ito nagkataon lang may rotten eggs and we need to flesh them out. Kaya ayoko lahatin. I will let the Ombudsman look into the matter kasi alam ko na magpa-fact finding pa sila, mag-preliminary investigation din sila. Kasi this is what we know so far. Sa Ombudsman kay Asik, paano mangyayari yun? First of all, we'd like to thank Secretary Rex for bringing this to our attention. This is something that we will take very seriously, no? Dahil itong ayuda, assistance that are supposed to reach the people who need it the most, kinakaltasan ng mga tao na hindi naman karapat-dapat kumuha ng porsyento. Yung procedure po dito ay kung admin case po na ang ifa-file ho nila, it will go through administrative adjudication, which will require a lower threshold than that of a criminal case. Although we will wait for the criminal aspect to be filed as well with us, as of right now, we will go through the evaluation and then it will go through administrative adjudication. I hope dun sa ipinay na complaints, may prayer po dyan na nagsasabing habang sinasagawa yung investigasyon para hindi nila ma-influensyahan ay hinihingi yung kanilang immediate preventive suspension. Meron po bang gano'n na tamang maging aksyon? Definitely. Although, syempre, meron po tayong proseso na sinusunod dito sa Office of the Ombudsman. Dadaan muna siya sa evaluation to check kung lahat po ng supporting documents ay kompleto, kung yung nasa tamang form and substance po yung ating administrative complaint, and then it will go through the proper procedures, no? And then hopefully, if everything goes well and the evaluation is passed, then we will right away prioritize the case and have it adjudicated as soon as possible. Sec, haro lang po ba ito? Haro lang o? Haro, Arevalo, Haro and Arevalo, no? Haro and Arevalo. Haro is bayan, Arevalo is bayan. Bale, Quezon Arevalo, tapos merong Haro, tama. Haro and Arevalo. Dalawa. No, they're sub-districts inside the city. Barangays, ang Iloilo kasi is highly urbanized eh. So, barangays yan. So, nandito rin yung list ng barangays. We can give it to you later. We're talking about 16 barangays.
will benefit yung sa beneficiaries ko. Is that That's not allowed. When you're assessed kasi by the social worker, that's for you, your family, your household. Yung assessment na yun, yung price, yung presyo na, yung amount na ibinigay sa'yo, angkop sa sitwasyon mo. Kaya nga tawag sa niya individuals in crisis situation. So para sa iyo yun, para sa individual. Kasi yung storya mo, iba sa storya na ng katabi mo. Pag gusto ng katabi mo ng tulong pinansyal, lumapit na rin lang siya sa aming mga opisina. Araw-araw naman nakabukas ang aming mga satellite offices, regional offices. Pwede kayo mag-walk-in. As we speak right now, libo-libo yung normal namin ang pinoproseso all over the country. Hindi mo kailangan makisawsaw sa or kaltasan or hingiin yung kalahati ng ibinigay doon sa kapwa mong nangangailangan. Paano na sila? Well, ang gagawin na lang namin sa kanila, and I believe ginawa na ng regional offices namin, they will be reassessed na lang ulit, and then we'll extend them what they really need. They'll just have to go through another round of evaluation and assessment by the social workers. I believe the regional office has taken care of them. Gumalaw na nung nangyari na yan kasi pumunta na sila sa office namin So bukod sa galit sila at gusto nila magsumbong, humihingi rin ng tulong yon. Names? Yeah. Iba-iba. Medical, karamihan medical, Karamihan medical. Actually, various May medical, may namatayan, may medical. Kasi yung AX has a multiple menu set di ba? But mostly yan, medical and burial. Yes. Although the stiffer penalties will come with the criminal case, no. So kung criminal case po ang ma-file na ng DSWD, then it can even come with perpetual disqualification from holding public office. Yes, correct. Yes, usually so depending on the evaluation, no, it can span between 1 to 6 months. 6 months being the maximum already for preventive suspension. Note that preventive suspension is not a penalty that is meted out for the behavior, but preventive suspension is just a remedy para hindi po makigulo or hindi siya makakapag-interfere sa aming investigation. Actually, in our opinion, kasi victims sila nung pumunta sila sa opisina namin, nangangailangan sila ng tulong, and then this time around, na-victimize sila. Ang point namin doon, ang mga victims we treat them as marginalized, vulnerable. Normally, alam mo naman yung kasabihan, di ba? Pagka nasa bingit ng kamatayan, kakapit ka sa patalim, even if it means giving up something that is you are entitled to. So we don't want to treat them, we don't want to re-victimize them a third time around. So no, we look at them as victims. In closing, alam ko lagi nung I-join the department, sa logo lang ng DSWD, heart kami, hindi raw kami marunong magalit, hindi kami marunong mangagat, hindi kami marunong, we're not in the business daw of filing complaints. So, but today, we're showing them that part of social protection o yung taking care of the poorest, the marginalized, entails us making sure that these type of complaints are also filed. Hindi dahil ang hindi nyo nababalitan ng DSWD na nasasangkot lagi sa mga kaso kasi nga wala sa nature ng departamento namin. Sa logo lang malaking heart nga yung logo namin. But part of taking care of our people, part of taking care of our clients is making sure that they're protected from these type of abuses. Hindi kami, kung may ang panawagan namin, 1, huwag kayong magbigay. I-report nyo sa amin and we will take it seriously. Maraming salamat.